Hindi nalalaman ng iyong ama ang kanyang sinasabi sa labis na galit nito sa nagyari. Kaya't nakikiusap ako. Huwag kang magtanim na galit sa iyong ama. Pagdarating ang araw na maiisip din niya ang mga kamalian na ginagawa niya sa iyo. Ewan ko ho, Matita. Sa ngayon ay nalilito ako. Akala ko nung una, manhid na ako sa mga masasakit na salitang ibinabato sa akin. Pero hindi ko pala kakayanin ng lahat rin sinabi na kitay. Hindi ko pala kaya, tita. Anong ibig mo sabihin, Abel? Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Amelia, asan pa yung binili kong saging dito? Dito ko lang nilapag yun Daron na sa kusina. Nilagay ng anak mo doon para hugasan at nang mailuto na niya mamaya. Inay! Yung anak mo. Buting na pala. Narin na pala ang pamangkin mo. Sige, uwi na ako. At siguradong gutom na siya. Mabuti pang pamangkin mo yun at ang ganda-ganda ng trabaho sa munisipyo. Samantalang siya, Bel. Hanggang ngayon, istambay. Ano naman kayang ginagawa ng bukong na yun? Abel! Oh, Liga nga rito. bakit po, tay? Kinuha mo lang yung hito na binili ko. Nasaan na? Kinuha ko na po at hinugasan ko na po para mamaya pagluluto nyo na ang... Sinabi ko ba sa'yo na kunin mo yun, ha? Hindi po, kaso yun po kasi ang pinapagawa ninyo sa akin sa tuwing may dala kayong hito. Ang hugasan muna bago ilagay sa ref o bago iluto. Sasagot-sagot ka pa. Ikaw, ha? Bakit mo ba ako pinagugulahan, ha? Bakit? Sinabi ko sa'yo na kunin mo rito at hugasan? Bakit mo pinakialaman ang binili ko, ha? Yun kasi ang sinabi nyo sa akin sa... Hintayin mo ang utos ko bago ka kumilos sa pamamahay na ito. Naiintindihan mo? Opo, sige po. Oo. Saan ka naman pupunta? Babalik na po ako sa kwarto ko. At anong gagawin mo sa kwarto mo, ha? Higa ka na naman o maupo? Ang tamad-tamad mo. Hugasan mo yung hito na binili ko at iluto mo para may mapulutan kami. Ni kumpare ko mamayang pagdating niya. Batang ito, masyadong aprado eh. Mamayang hapon pa naman, darating ang pinsan mo eh. Kaya, naluto na ba yung pinapaluto ko dito? Hindi pa. Inihanda ko pa kasi ang kwarto ng pamangkin mo. Alam mo na, galing na Maynila, pagod yun. Iluto mo na para pagdating ng pamangkin ko meron kaming may pupulutan. Ang kuya naman, sobrang excited. Mamayang hapon pang dating ng pamangkin mo. Lalamig ang pagkain kung ngayon ko na iluluto. Bakit kasi ikaw ang nagluluto? Asan ba yung mga tao rito sa bahay? Nasaan ba si Abel? Nabalingke. Dahil wala nang laman ang ref. At Ano? marami na ring wala sa kusina. Pinamalingke mo. Bakit siyang pinamalingke mo? Hukupitan niyang pera ko. Kuya, ano ka ba? Kaya naman, parang namang hindi anak ang turing mo doon sa bata. Parang ibang tao. Isa pa, anak mo si Abel. Ay ka naman niya kukupitan. Kahit na anak ko yun. Ha? Kung walang pera, hindi talagang kukupitan ako. Kuya, mabuting anak si Abel. Hindi kanya pagnanakawan o pagkukupitan. Kahit na mabuti siyang inak, kung wala siyang pera, matututunan itong mangupit para may panggastos. Sa wakas, natapos din ang pag-ayos at luluto. Siguradong masisihan agad ako dito pagdating niya. Abel, ano sa tingin mo, pamangkin?
Magugustuhan kaya ng pinsan mo ang kwarto niya? Oh, wow, tita, ang ganda naman ng pagkakayos niyo sa kwarto ng pinsan ko. Talaga. Salamat sa dalawang paintings na ginawa mo ha. Tiyak na matutuwa ang pinsan mo. Sana nga ho, tita. Yan ang munti kong mairirigalo sa kanyang pagbabalik dito sa bayan natin. Anong munti? Malaki ang halaga dito kung ibebenta mo. Talaga bang ireregalo mo ito sa pinsan mo? Oh, oo naman. Regalo ko sa kanya para sa kanyang pagkakapasa sa board exam. Salamat kung ganoon, Peka. At ihanda ko ng lamesa. Natitiyak kong pagod yun at gutom pagdating niya. Masirap dito sa kusina. Nakaluto na pala si Abel. Ang mag-hide lamang ang kulang. Maaga yatang nagluto ang kumag nito. Ay, Abel. Bakit ba umalis ka pa ng bahay? Alam mong mag-apunan na umalis ka pa. Binigyan ko ho lamang si na Tita Amelia ng niluto kong ulam. Paborito ng pinsan ko yun. Ano? Binigyan mo sila ng ulam nang hindi mo man lang pinapaalam sa akin? Nagbibigay naman kayo sa kanila. Lalo na ngayon na dumating si Kuya Dan. Paborito nga niya yun eh. Bakit hindi mo ako hinintay na ako ang magbigay? Bakit ikaw ang nagbigay sa kanila? Para ikaw ang mamahalin ng mga pinsan mo at hindi ako na tito nila? Ha? Ganun ba yun? Itay. Hoy, uli-uli. Huwag kang magbibigay sa kanila. Hayaan mo nga akong magbigay sa kanila dahil pera ko yan. Ha? Kung gusto mong magbigay sa kanila, pera mong gamitin mo. Ha? Kung may ibibigay ka, wala ka namang trabaho eh. At hindi ka magkakapera. Ha? Kaya anong ibibigay mo sa kanila? Hoy, umalis ka na sa harapan ko. Baka masuntok pa kita. Sina! Sige po, papasok na po ako sa kwarto ko. Maaga pa, para pumasok ka sa kwarto mo. Dito ka lang. Hintayin mo akong matapos kumain para mahugasan mo ang pinagkainan ko at pakainin mo yung mga aso. Laki-laki mo ng damulag ka eh. Wala ka malang niambag sa buhay na ito. Sayang ang pagpapaaral ko sa'yo. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ihanda mo ng lamesa, kakain na ako. Oh, pinsan. Oh, Kuya Dan, ikaw pala. Lika, kain tayo. Ewan ka palang kakain. 2:00 ng hapon. Hindi ka agad kumain si Itay. Hinintay ko pa siyang matapos kumain bago ako kakain. Anong ibig mo sabihin? Ganun pa rin ang trato ng tito sa'yo? Oo eh. Ano ba naman dun si tito? Kung tatugin ka parang hindi anak? Bakit? Anak nga ba ako ni na Itay at Inay? Oo naman. Kasi parang hindi ako anak eh. Hindi kaya ampun lang ako? Anong ampun ka lang? Alam ka nila Tita Carmela at Tito Rodrigo. Alam ko yan. Kasi alam ko yung kapanganakan mo eh. Ha? Dahil kakarating pa lang ng tricycle na sinakyan namin ni Pigeon nang nagmamadaling isakay ang itay mo, inay mo dahil manganganak na pala siya. At ikaw yun. Kung anak ako, bakit ganun ang trato nila sa akin? Ako na nga lang naiwang anak niya dito sa bahay. Kung tratuhin pa ako, parang hindi nila ako anak. Ano kaya kung magtrabaho ka na lang? May magandang pwesto sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Baka gusto mo ron. Hindi nga lang kalakihan ng sweldo, pero madali kang mapirmanente. Paano naman si Itay kung alis ako dito sa bahay? Wala siyang kasama. Mahal mo pala si dito eh. Ganyan pa rin ang trato sa'yo, pero siya pa rin ang iniisip mo. Ano pa nga ba? Kahit gustuin ko yung sinasabi mo, hindi naman pwede dahil wala siyang kasama dito. Paano, di ganyan ka na lang. Titisin mo na lang ang hindi magandang trato sa ng itay mo. Ang totoo niyan nag-text na ako kay ate. Sinabi ko na dito na lamang sa bahay manirahan para may kasama si Itay. Pero hindi makapag-desisyong mag-isa dahil naroon nga sa Manila ang trabaho ni Bayang. Sige, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Oh, kuya, kararating mo lang? Kanina pa kita hinihintay ah. Saan ka ba galing? Malamig na tuloy itong sinampalukang manok na niluto ng pamangkin mo.
Idediretso ko na sa kusina. Oo, tamang-tama ito, nagugutom na ako. Niyaya kasi ako ng kumpare ko sa bagong bukas na sabugan. Ano? Nakipagsabong ka? Bakit? Dumating na ba ang pension mo? Hindi pa dumarating. Ewan ko ba't delay yata ngayon eh. Saan ka kumuha ng pera mo? May inabot kasi sa akin ang pamangkin mo. Nabinta na yata yung isa niyang painting, kaya yun. May inabot sa akin. Oh, kahit pa paano may pinuhunan ako sa sabok. Ano? Pambihira ka naman, kuya. Ipinansugan mo lang ang iniabot na pera sa'yo ng pamangkin ko? Oo, nagmakasakali lang ako, baka manalo. Oh, nanalo ka ba naman? Wala, talo. Ay, ano ka ba naman, kuya? Pinaghirapan ni Abel ang painting na nabinta niya, pero pinagsabong mo lang. Ayan mo na. Minsan lang naman na makapag-abot sa akin yung pamangkin mo yan eh. Pinangsabong ko na, sakaling manalo. Kahit pa paano, dumami ang pera kung sakali. Naku, ano ka ba naman, kuya? May darating akong bisita. Baka biglang magkayayaan dito sa bahay mo. Maganda na iyong nakaayos itong bahay mo. Kung bakit kasi, hindi mo maayos itong bahay mo eh. Gustong-gusto naman ng anak mo na ayusin itong bahay mo. Pero ayaw mong galawin niyang mga gamit mo. Kaya mo lang ganyan yan dahil ang asawa ko pang naglagay ng mga yan eh. Ayaw kong baguhin ang ayos niyan. Teka nga muna, sino ba yung darating na bisita? Bakit parang natataranta ka? Darating yung kabats ko sa high school. Bibisitahin ako sa bahay. Baka biglang magkayayaan dito sa bahay mo. Kaya't inayos ko. Nakakaya naman kung magulo na madadatnan nila itong bahay mo. May bahay ka naman ah. Bakit hindi mo sila yayain doon? Ay, hindi ko sila yayayain, syempre. Pero iba na yung handa itong bahay nyo. Balay mo. Magkayayaan. May bahay ka naman ah. Bakit mo sila yayayain dito sa bahay ko? Gusto ko kasing ipakilala si Abel sa anak ng kaibigan ko. Nakabats ko noong high school. Ano? Ipapakilala mo si Abel para ano? Kasama kasi ng kabats ko ang anak niya na galing sa Canada. Maganda yun, kuya. At gwapo naman ang pamangkit ko. Baka sakaling magustuhan nila ang isa't isa. Nako, huwag mo lang ipakilala yung pamangkin mo. Baka pati ako mapahiya sa gagawin mo. Kuya naman, bakit mo naman masabing mapapaya ka? Gwapo ang anak mo. Gwapo nga ang pamangkin mo, pero wala namang pera. Aba, sino bang magkakagusto sa kanya? Alaga naman na ako pang magbibigay ng pera. Na pang-date niya sa babaeng sinasabi mo na yan. Huwag mo kang husgan kaagad ang anak mo dahil hindi mo alam ang buhay na haharapin niya. Anong hindi ko alam ang sinasabi mo? Ano ba sa palagay mo ang buhay? Na naghihintay sa pamangkin mo? Wala! Ay, anong wala? Pintor ang anak mo. Tingnan mo nga kung nakakamagkano siya tuwing nakakabenta siya ng mga paintings niya. Libo-libo. Kaya ngayon, ang halaga ng mga paintings ngayon, lalo na pag nagustuhan ng bumibili ang artwork ng anak mo. Tingnan mo Tama ba? na! Huwag mo nang konsintihin ang pamangkin mo. Dahil ako, wala akong paniniwala dyan sa pamangkin mo. Walang trabaho yan at batugan! Fred, siya si Abel, yung sinasabi ko sa iyo na gwapong pamangkin ko. Abel, ang friend ko. Hello po, tita. Gwapo mo nga pala ha. Ito naman si Cecil, anak ko. Hi, Cecil. Kumusta ka na? Mabuti naman. Abel, ang mabuti pa. Yayain mo doon sa balkon itong si Cecil. Mas presko doon. Sige po. Cecil, halika muna doon sa balkonahe. Mas presko ang hangin doon. Abel, hindi ba't pinagsibak kita ng panggatong? Anong ginagawa mo dito sa sala, ha? Ho? Kuya, At pwede ba, Amelia? Kung may bisita ka, doon mo estimahin sa bahay mo, hindi rito sa bahay ko. Oh, tita, umalis na ho ang mga bisita natin. Hindi pa ho ba kayo uuwi sa bahay ninyo? Gabi na ho eh. gusto kong makausap ang itay mo. Nasaan ba siya?
naroon na ho siya sa kwarto niya. Tulog na ho. Ano ba namang klaseng abay ang ama mo? Hindi man lang niya tayo binigyan ng kahihiyan. Lalong-lalo ka na. Abay, magtatagal pa sana sila mag-ina. Pero anong ginawa ng itay mo? Nagpapansin. May pagkakamali rin naman tayo, tita eh. At ano ang pagkakamali natin, Aber? Kasi naman, pinapunta pa kasi natin silang mag-ina dito sa bahay. Bakit na ba dito? Wala namang masama, di ba? Gusto nga kita ipakilala sa anak ng amiga ko Tinawag niyo na lang sana ako sa bahay ninyo. Pupunta naman ako doon kung tatawagin niyo ako Kaso nga, sila na mismo ang nagyaya dito. Talagang namang sabihin kong hindi. Ako itong atat na ipakilala ka doon sa anak niya. Kaso nga, hindi nagustuhan ni Itay ang pagpunta ninyo dito kasama si Cecil. Kaya yun, binastos niya sila. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? At naging ganyan ang ugali. Hindi naman siya dating ganyan Gusto ko tuloy isiping nasisira na ang kanyang ulo. Napaya ko ng sobra sa ginawa ng itay mo. Kung arin ho Pero wala na tayong magagawa. Bahay niya ito. At magagawa niya at masasabi niya kahit anong gusto niyang gawin at sabihin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Tita, umalis na ho bang mga bisita natin? Hindi pa ho ba kayo uuwi sa bahay ninyo? Gabi na ho Gusto kong makausap ang itay mo. Nasaan ba siya? Naroon na ho siya sa kwarto niya. Ano ba namang klaseng abay ang ama mo? Hindi man lamang niya tayo binigyan ng kahihiyan. Lalong-lalo ka na. Abay, pagtatagal pa sana silang mag-ina Pero anong ginawa ng itay mo? Nagpapansin. May pagkakamali rin naman tayo, tita At anong pagkakamali natin, Aber? Kasi naman, pinapunta pa kasi natin silang mag-ina dito sa bahay. Bakit na ba hindi? Wala namang masama, hindi ba? Gusto nga kitang ipakilala sa anak ng amiga ko Tinawag nyo lang sana ako sa bahay ninyo. Pupunta naman ako doon kung tatawagin nyo ako Kaso nga, sila na mismo ang nagyaya dito. Alaga daw ang sasabihin kung hindi. Ako itong atat na ipakilala ka doon sa anak niya. Kaso nga, hindi nagustuhan ni Ita yung pagpunta niyo dito na kasama si Cecil. Kaya yun, binastos niya sila. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? At naging ganyan ang ugali. Hindi naman siya dating ganyan Gusto ko tuloy isiping nasisira ng ulo. Napaya ako nagsobra sa ginawa ng itay mo. Ang arin ho pero wala tayong magagawa. Bahay niya ito. At magagawa niya at masasabi niya kahit anong gusto niyang gawin at sabihin. Sumusobra ng itay mo. Malaki ka na, pero ganyan pa rin ang trato sa'yo. Ano kaya kung iwanan mo siya? Tita, anak nga ba ako ni na Itay at Inay? Oo naman, batang ito, oo. Kung ano-anong naiisip. Bakit nga hindi maganda ang trato nila sa akin? Maliit pa ako, ganyan ang trato nila. Bakit nga ba, tita? Anak nga ba ako ni na Itay at Inay? Baka naman hindi ho. Anak ka syempre, ano ka ba? Bakit ho? Laging galit si Itay sa akin. Kung kayo, ang mga pinsan ko ang kaharap, mabait naman siya sa inyo. Lalo na si ate. Hindi naman siya ganun pag hindi ako kaharap. Pero pag ako nang kaharap niya, kahit wala naman talagang dahilan nagagalit siya. Ay, siguro nga, panahon na para malaman mo ang totoong dahilan kung bakit laging nagagalit sa iyong itay mo. Makinig ka at sasabihin ko sa iyo ang posibleng dahilan kung bakit siya laging galit sa iyo. Ganon ho ba, Mami? Oo. Agad na humingi ng paumanhin ang tita Amelia mo sa ipinakitang kagaspangan ng ugali ng kanyang kapatid. Pero bakit ganon? Hindi man lang niya binigyan ng kahiyan, kahit man lang si Tita Amelia sana. Kasi talagang gustong saktan ang anak niya. Kaya wala na siyang pakialam kung masasaktan niya ang kapatid. Ang importante sa kanya ay masasaktan niya ang kanyang anak. Tayo na bisita ng kapatid niya.
pati rin ba tayo ay babastusin niya dahil gusto lamang sakta ng anak? Ay alam mo anak, ang taong may galit sa puso kung minsan ay nawawala na ito sa sariling katinuan. Ang importante lagi sa kanya ay mabigyang kasiyahan niya ang kanyang sarili at hindi na nito iniisip ang magiging resulta nito. Ay kasi hudang mawala na ito sa katwiran. Kawawa pala si Abel kung ganon. Sa tingin ko sa kanya ay mabait. Hindi man lang umiimik ng magsalita ang ama. Pero nahalata ko, Mami, na biglang nagkuyom ang mga kamao. Alam mo anak, gusto ko si Abel para sa iyo. Ho? Ang tulad niya na may respeto sa magulang ay magiging mabuting asawa at manugang. Kaya gusto ko siya para sa iyo. Ligawan muna niya ako bago niya siya ireto sa akin. Lalo na galit sa kanyang ama. Ay pinaliwanag ko na sa iyo ang dahilan kung bakit galit ang ama sa kanya. At sa bagay na iyon ay naiintindihan ko ang kanyang ama. Dahil masakit nga naman ang mawalan ng minamahal. Ganun ho ba? Oo. Kaya't ang hinihingi ko sa'yo ay habaan mo pang iyong pasensya at intindihin mo siya. Pasasaan ba't makapag-isip-isip ito balang araw at matatanggap niya ang nangyari? Ano pa nga bang magagawa ko? Kung sa akin ibinubuntun ng Itay ang sisi, wala na ho akong magagawa. Pero sana naman, pag-aralan niyang tanggapin ang pangyayari. Dahil wala naman hong may gusto sa nangyari kay inay. Lagi ko siyang pinagsasabihan, lalo na nung bata ka pa. Pero sa akin binubunto ng galit sa iyo. Minsan nga, pinagsabihan ko ang itay mo na pag-aralan na niyang tanggapin ang pagkamatay ng inay mo. Hanggang doon lang siguro ang buhay ng inay mo. Ang hangganan nga naman ng buhay ng tao, pag dumating na, meron itong dahilan para mamatay ang isang tao. Tulad ng itay mo, hanggang doon lamang ang buhay ng isilang ka. Kaya kahit anong gawin ng doktor para iligtas siya sa bingit ng kamatayan, ay wala na itong nagawa pa. Abel, nakapagluto ko na ba? Ang ulam, nakapagluto ka na rin ba? Oho, Itay. Masarap ang pagkakaluto mo. Hoy, ayaw kong hindi makakain yung gusto ng ate mo, ha? Barte yun. Kaya kailangan mabigyan natin sa kanya yung damis na luto. Gusto kong makakain siya ng gusto. Ang ate mo, naiintindihan mo? Oh, may humintong tricycle, baka ang ate mo na yan. Pero pag tinatayo-tayo mo dyan, ha? Bumaba ka lang at salubungin mo. Maraming dala yun. At kulin mo ang dala niya. Ha? Dalhin mo rito! Naku, ang panganay ko na ito, isang taon ding mahigit na hindi nagpakita rito. Itay! Oh, anak! Bay, ang pinakamaganda kong anak, mas lalong gumanda yata. Hali-hali ka, pumasok. Pumasok ka agad sa bahay. Oh, ikaw lang bang mag-isa? Saan yung asawa mo? Nasa baba pa ho pa siya. Kinukuha yung mga daladalahan Ay, namin. ganun ba? O, teka, kumain ka na ba? Mabuti pa. Tawagin mo muna yung asawa mo para magkakain na kayong mag-asawa. Kinukuha pa po niya madalahin namin eh. Ayan mo lang si Abel dyan. Kayang-kaya niyang dalhin ang mga dalan ninyo. O, ano pang silbi ng katawan ng kapatid mo kung hindi mabubuhos yung mga dinala ninyo? Tawagin mo na yung asawa mo para magkakain na kayong dalawa. At nasisiguro ko na hindi lamang kayo pagod, kundi gutom pa kayo. Talaga po, Itay? Pasalubong ni na Uncle Terry ang mga ito sa inyo? Oo. Dumating siya noong nakaraang buwan eh. At dahil minsan lamang na dumalaw dito sa 2 taon, kung magbalik-bayan siya, kaya marami siyang binigay sa akin. At hindi ko ginalaw yan para matikman mo naman ang pasalubong ng tito mo. Pero, ang dami-dami nito, Itay. Isang kahon. Sa akin ba talaga ito? Si Abel po, isang kahon din ba ang pasalubong ni Uncle sa kanya? Pasalubong nga ng tito mo yan sa akin. Bakit mo pa hahanapin ang pasalubong ng kapatid? Siyempre, akin lang yan. Binibigay ko naman sa'yo. Ang kapatid ko,
Baka magsuwilos yun kung wala siya. Hayaan mo lang ang damuhong yun. Kung gusto niyang magkapera, magtrabaho siya. Hindi yung pagpipinta lang ang alam niyang gawin. O siya, sige na iha. Bigyan mo yung asawa mo. May bill pang lalaki dyan, ha? Ibigay mo sa asawa mo para matuwa naman siya. Itay, kayo pala. Ano na naman bang ginagawa mo dito sa kwarto ba? Narito ang ating bayaw mo. Pero nakaupo ka lang dyan sa harapan ng mga yan na wala namang mga pakinama. Tumayo ka dyan! Nakaluto na ho ako, Itay. Binalikan ko lamang ito para Uy, tapusin ko. nakaluto ka na pala eh. Bakit hindi mo pa tinawag ang ate mo at ang bayaw mo? Gusto mo yatang sila pang magsilbi sa'yo eh. Nasa kwarto pa naman silang mag-asawa eh. Kaya lang naman ako bumalik dito para tapusin ko ang mga Hindi ka ba talaga tatayo dyan, ha? Gusto mo bang ipagtatapon ko yung mga gamit mo yan, ha? Ha? Sige po, Itay. Lalabas na po ako para ipaghanda kayo ng pagkain. Sige na! Bilisan mo pagkilos! Kupan mo! Ang sarap-sarap pa rin magluto ni Abel. Mana ka talaga kay inay sa galing sa pagluluto. Anong mga nasa inay mo? Mas magaling ang inay mo nagdihamak sa kapatid mo. Etong luto niya, ako. Kung may ibang halaga kung makakainin, hindi ko kakainin yan eh. Tay naman. Ayan naman kayo eh. Hindi na kayo nagbago. Siya nga pala, Abel. May dala akong pasalubong sa'yo. Naroon sa bag. Huwag mo lang ibigay sa kanya. Dahil makaibenta lang niya ang pasalubong mo ng mura. Ha? Ibibenta mo lamang bang ibibigay ko sa'yo, Abel? Hindi Bakit ko naman ibebenta? Regalo mo nga sa akin. Nako! Kunwari ko. Bakit? Ha? Kung hindi mo ba ibebenta ang bibigyan ng ate mo sa'yo magkakamera ka ba? Mga paintings ko lamang ibinibenta ko, Itay. Hindi ang mga pasalubong sa akin ng ate. Anak, sige na. May gagawin pa si Abel. Ano pa yung tinatayo-tayo mo yan? Bakit hindi ka na umalis ka rito? Tay naman. Hanggang ngayon pa ba eh? Ganyan pa rin ang trato niyo sa kapatid ko. Sige na, Abel. Maupo ka na. Kita mo? Hindi kumikilos. Parang tanga na paimportante pa yata. Hoy, ikaw kung ayaw mong kumain, umalis ka na rito sa pagkainan bago ako mawala ng ganang kumain. Dahil kumukulo ang dugo ko sa'yo. Anong ginagawa dito sa bahay? Hindi ba't kararating lamang ni na Carmen? Pinalis na naman ako ni Itay sa harapan nila eh. Tinatawag ako ni Ate Carmi pero nagalit si Itay. Ay, dako. Kailan kaya magbabago ang trato ng itay mo sa iyo? Teka. Pinaalis ka ng itay mo sa hapagkainan? Ibig sabihin, ay hindi ka pa rin kumakain kung ganon? Hindi pa nga ho eh. Halika muna doon sa kusina. At marami pang tira doon sa niluto ko. Akala ko kasi dito pa manananghalian ang pinsan mo eh. Hindi pa pala. Ang ibig ninyong sabihin, umalis na ang kuya Dan? Oo, kaya halika na para hindi ka may pasa ng gutom. Ang itay mo talaga. Pag ako ang ginalit yan, ewan ko lang. Pagka ako rin ang magtatakwil sa kanya bilang kapatid niya. Sumusobra talaga siya. Pinatawag mo raw ako, sabi ni Abel. Kasi darating yung kumpare ko. Alam mo naman, birthday ko ngayon. Inimbita ko sila. Paano naman masaya ang birthday ko? Oo nga pala, do. Birthday mo ngayon. Maligayang kaarawan kung ganun, kuya. Kung hindi ko pa sinabi sa'yo, hindi mo pa mamatiin ang kuya mo. Nawala kasi sa isip ko. Alam mo naman siguro, tumatanda na tayo. Marami na akong nakakalimutan. Teka, ano bang maitutulong ko dito? Bantayan mo lang si Abel na magluluto Baka magkamali ng timpla yan Mapahiya pa ako sa mga bisita ko. Alam mo naman siguro, plano kong tumakbong kapitan dito sa ating barangay. Kuya, alam mo, may plano ka palang tumakbo sa pagkakapitan ng barangay na ito. Bakit hindi mo muna ayusin ang relasyon mo kay Abel? Abay, paano ka paniniwalaan ng mga kabarangay natin
na maging mahusay na kapitan ng barangay kung mismong relasyon mo sa anak mo ay hindi mo maayos-ayos. Bakit? Okay naman ang relasyon naming mag-ama. Okay, kasi mabait yung anak mo. Hindi ka pinapatulan. Pero ibang anak yan. Dako, matagal nang nagrebelde. Subukan lamang niya yan. Dahil hindi siya makakatungtong sa pamamahay na ito kapag ginawa niya yan. Kuya naman, kailan mo ba matatanggap ang pangyayari? Kalimutan mo Hanggat na. nakikita ko ang pagmumukha ng Abel na yan, hindi ko makakalimutan ang pagkawala ng aking pinakamamahal na babae. Bakit mo ba sinisisi ang anak mo sa pagkawala ng asawa mo? Walang kasalanan si Abel sa pagkamatay ng kanyang ina. Bakit ba hindi mo tanggapin na hanggang doon lamang ang buhay ng asawa mo? Kung hindi dahil sa Abel na yan, kung hindi lamang pinagbuntis ng asawa ko ang Abel na yan, buhay pa sana siya hanggang ngayon ang asawa ko. Buhay pa sana siya hanggang ngayon. Ano? Hindi ka na naman tinirhan ng tatay mo ng pagkain mo? Pinagluto ka't pinako ng panggatong dahil naubusan kayo ng gas eh. Hindi ka man lang tinirhan ng pangkain kahit konti. Hindi ho eh. Nang magtangka akong magluto eh, sinabihan ako na mamayang hapon na raw ako magluluto. Anak naman ng tipaklong yung ama mo. Ano kaya kung pumunta ka na ng Maynila? Ho? Ang sabi ko, sumunod ka sa pinsan mo sa Maynila. Total, may bakante raw sa kumpanya nila. Yan ka ang dahilan kung bakit siya umuwi dito eh. Ang kukunin ka pero ayaw mo raw. Wala naman kasing makakasama ang itay kung aalis ako eh. Itarilian ng ate Carmi mo. Hayaan mong siya ang tumira dito para makasama ng ama mo. Total, siya naman ang paborito ng itay mo eh. Siguradong magkakasundo silang dalawa. Pag-iisipan ko pa po tita. Dahil hindi naman nababanggit ni ate sa akin na dito na sila titira eh. Kawawa naman ang itay kung iiwanan namin siya ng ate. Wala siyang makakasama sa bahay. Walang magluluto ng pagkain niya. Naririto naman kami eh, ng isang mong pinsan eh. Hindi namin siya pababayaan. Kaya naman, nagtitiis ka na lang. Lagi sa hindi makatarungang trato sa'yo ng sarili mong ama. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Dito ko lang may ilapag yung wallet ko eh. Nasaan na yun? Teka, kung hindi ako nagkakamali, pumasok sa kwartong ito si Abel. Ang walang iya ko. Siguradong pinakialalaman yung wallet ka. Abel! Abel, lagi ka nga rito! Abel! Itay, ano po yun? Ibalik mo sa akin ang wallet ko! Ibalik mo! Kung hindi mo ibabalik yun! Heh! Ipababarangay kita! Ho? Itay, hindi ko kinukuha ang wallet ninyo. Ha! Hindi ka palang magnanakaw, sinungaling ka pa! Hindi ko talaga kinukuha ang wallet ninyo, itay. Anong hindi? Wala kang pera kaya hindi imposibleng kinuha mo ang wallet ko yun. Kaya magbibilang ako ng hanggang 3. Kapag hindi mo pa rin inilabas ang wallet ko, ipababarangay kita! Ano ka ba naman? Sarili mong anak ipapabarangay mo. Mabuti lang sana kung totoong kinuha niya ang wallet mo. Siya nga ho naman, itay. Di naman ho ugali ng kapatid ko ang kumuha ng hindi kanya eh. Wala siyang trabaho, kaya wala siyang pera. Oh, hindi imposible na siya yung kumuha ng wallet ko. Ganyan ba talaga kababaw ang tingin mo sa anak mo? Ikaw pa talaga na ama niyang mag-aapak ng kanyang pagkatao? Sino ba sa akala mo ang mapapahiya at hamahakid ng mga tao? Si Abel lang ba? Hindi lamang si Abel ang mapipintasan at hahamakin ng tao, kundi ikaw na rin na ama niya. Hindi mo siya tinuturuan kaya natutong gumawa ng masama. Itay, baka nakalimutan lamang ninyo kung saan ninyo nilagay ang wallet ninyo. Doon ko nga nilapag sa lamesa sa kwarto ko. Biglang nawala. Sandali. Ano yung nasa bulsa ninyo? Bulsa ng pantalon nyo. Ha? Oh, wallet yan, di ba? Ang wallet ko to ah. Oh,
Tingnan mo, nasa bulsa mo lang pala ang wallet mo eh. Anak mo na ang pinagbibintangan mo. Naku, itay naman eh. Kapain nyo muna ang bulsa ng pantalon ninyo bago kayo mamintang. Oh, kita mo na. Ipapabarangay mo pa sana ang anak mo at ilalagay sa kahihiyan. Dahil lamang sa wallet mong nakalimutan mo lang pala na nasa bulsa mo. Bakit pa? Hindi maalis-alis ang galit mo sa anak mo. Gayong hindi naman niya kasalanan ang paglitaw niya sa mundong ito. Tita Amelia, tita, Oh, ano't umagang-umaga eh, naririto ka sa bahay. Nakapagluto ka na ba ng almusal niyo? Kapag gising ng itay mo eh, pagkagalitan ka na naman dahil hindi ka pa nakakapagluto. hindi ho. Nakapagluto na ho ako at nakapaglagay na rin ako ng mga plato, kutsara, baso sa ibabaw ng lamesa. O teka, ano nga bang dahilan? At umagang-umaga ay naririto ka. Para sabihin sa inyo na kansilahin ninyo lahat ng gagawin ninyo mamayang hapon. Ano? At bakit? Para dalawa kayo ni Ate Carmen ko na umakyat sa entablado ng plaza. Aha! Intablado ng plaza? Anong meron? Isa ang paintings ko ang nakakuha ng first place na nangyaring patimpalak sa Maynila. Dadalo ang isa sa mga obra mong paintings. Oo, tita. At bago nila ibigay ang napanalunan ko paparangalan daw ako ni Mayor sa plaza mamayang gabi. Talaga? Ay, naku pamangkin. Masayang-masaya ako sa nangyari ito sa'yo, oo. Talaga pamangkin. Dalawa kami ng ate mo ang aakyat sa entablado. Teka muna. Bakit hintay mo ang aakyat ng entablado? Siguradong matutuwa yung sa ibabalita po. Tita, nakakasama nga ng loob Dahil sa totoo lang, sa kanya ko unang-unang sinabi. Pero baliwala lang sa kanya. Nagalit pa nga ho Makakain ko rin ba ang mga paintings na yun? Di, sinabi mo sana na mayroon kang matatanggap na pera maliban sa parangal ay gagawad sa iyo. Paano ko pa mababanggit Nauna na ang galit niya, kaya hindi ko na ho nasabi. Sige. Dalawa kami ng ate mo ang aakyat sa entablado. Ewan ko lang kung hindi siya maiinggit. Oh, bakit hindi ka pa nakabihis? Magbihis ka na. Magbihis. Para saan? Parangalan lang siya. Anong pakialam ko dyan? Hindi ka ba proud sa anak mo? Isang magaling na artist ang anak mo sa larangan ng pagpipinta. Dapat na maging proud ka sa kanya. Dahil hindi lamang siya ang mabibigyan ng parangal, kundi maging ang bayang ito. Bakit mabubuhay ba? Nang karangalan na sinasabi mong buhay ng asawa ko? Nawala! Ha? Kuya! Kung may babalik na muli ang parangal na yan ang buhay ng asawa ko, sige. Masaya akong sasamahan ang pamangkin mo sa entablado. Para parangalan na sinasabi mo. Pero kung wala rin lang mangyayari sa parangal na sinasabi mo, bakit pa ako magpapagod na umakyat sa entablado? Para lang sa karangal ang sinasabi mo. Nangaki ka na. Ewan ko sa'yo, kuya. Ewan ko sa'yo. Pagkaalis na ka. Binabati kita at nagbunga rin ang pinagpaguran mo. Hindi ka lamang nakapagbigay ng karangalan sa ating bayan, kundi maging sa pamilya mo. Siya nga naman, pamangkin. Ipinagmamalaki kita, pamangkin. Salamat po. Alay ko sa inyo ni na itay at inay ang karangalan kong ito. Kaya lang ano? Wala ang itay. Kahit sa huling segundo umasa ako na pupunta siya dito. Pero tulad ng dati, bigyo na naman ako sa pag-asam na maramdaman ko ang pagiging anak ko sa kanya. Pamangkin, huwag mo munang isipin ang hitay mo. Hindi ka na nasanay doon. Ang mahalaga ay napatunayan mo sa kanya na may kabuluhan ang ginagawa mo araw-araw. Ito nga't magiging modelo ka ng ibang mga pintor na nangangarap na mapansin din ang kanilang magagawa. Natalo na naman ako sa sapang. Pangilang talo ko na ngayong araw. Nako, sino kayang kumakatok na ito? Mabuksan ang pinto.
Oh, kuya, naririyan ka pala. Kararating mo lang. Saan ka ba naman magaling? Ano na naman ba yung dala mo? Ulam ba yan? Oh, eto. Sinigang na bangus. Niluto ko lahat ang bangus na ito para magkaroon ng space sa freezer. Nako. Mamawaling kinakumukas. Mukhang natanggap mo na yata yung padala ng asawa mo galing Canada. Oo, kuya. Kaya kita binibigyan. Sabi nga, share your blessings. Tamang-tama. Gutom ako dahil hindi pa ako nanananghalian dahil galing ako ng sabungan ni Talo. Ay, naku, saan ka naman galing, kuya? Sa sabungan na naman sabi mo. Nagiging madalas na yatang pag-alis-alis mo, ah. Ikaw na eh. Oh, sabungan na naman. Ay, naku, kuya. Tigilan mo yung pagsasabong mo. Sinasayang mo lang ang pera. Palibasa, hindi mo na pinaghirapan, kaya hindi mo binibigyang halaga. Hayaan mo na nga ako at diversyon lang ng katawan ko ito eh. Diversyon mo nga. Pero gugutumin ka naman ng diversyon mong yan. Dahil kung hindi mo tigilan yung pagsusugal mo, gutom ang aabutin mo. Kaya sa halip na ipusta mo ang pera, bili mo na lamang ng magkain. Mabubusog ka pa. Hoy, Abel. Damihan mo yung pagkain na iluluto mo mamayang hapunan na. Darating yung pinsan ko. Sino pong pinsan nyo? Si Uncle Erston po ba ang magbabalik bayan, Itay? Bakit mo ba tinatanong? Hoy, kung iniisip mo na may pasalubong ka nun sa pinsan ko, pinapauna ko na sa'yo. Wala siyang ibibigay ni Singko sa'yo. Sige na, pumasok ka na sa kusina at linisin mo na yung isda na pinamalingki ko. Nasasayang lang ang oras ko sa pagkipag-usap ko sa'yo. Sige na! Itay, hanggang kailan mo ako tataratuhin ibang tao? Anak mo naman ako, hindi ba? Hoy, pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Pumasok ka na sa kusina at magluto ka na! Tinutungan ni Itay, sinabi niya, wala akong matatanggap ng isang kusing mula kay Uncle Pedro. Hindi man lamang ako tinawag. Kung papakita naman ako kay Uncle Pedro, magagalit siya. Pinabalis para talaga ako ng bahay para hindi madandan ni Uncle Pedro. Oh, pabagkid. Narito ka pala. Kanina ka pa hinahanap ng Uncle Pidyong mo, ah. Ayaw kasi ni Itay na magpakita ako kay Uncle Pedro. Ay, di bale. Huwag ka nang mag-alala. Dahil bago pumunta sa bahay din yung Uncle Pidyong mo, nasabihan ko na siya na itabi ang pasalubong niya sa'yo. Kunwari sa pagalan ko, maputi na lang kamo at nakabalot. Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan sa tatay mo. Palabiro ka pala, Abel. Akala ko nung una, suplado ka. Siya nga pala, mabuti at natuntun mo itong bahay. Halika, pumasok ka muna. Ako nga rin eh. Pagkamalan nga rin kitang suplada. Bagisnis ka rin pala. Naririto na palang bisita mo, anak eh. Mabuti naman at naisipan mong dalawin ang anak ko, Abel. Alam mo bang matagal ka na namin hinihintay na dumalaw? Medyo naging busy lang ho sa bahay, kaya... Sus, kung hindi ka pa binili ni Mami sa tita Amelia mo, hindi ka pa pupunta dito eh. Iha, ang mabuti pa ay kumuha ka ng mamimerienda para naman mawili na pumunta dito si Abel. Oh, narinig mo ang sinabi ng Mami. Ibig sabihin, bukas ang bahay para sa'yo. Maraming salamat kung ganun. Oh, sige na Iha. Yung sinabi ni Amelia na paborito ni Abel na merienda na niluto mo, ilabas mo na para pupunta lagi si Abel dito. Oh, hindi ba Abel? Makakahindi pa kaya ako? Kung laging paborito kong merienda ang ihahain ninyo sa akin? Oh, ayan anak. Hindi ko na kailangang tawagan pa si Amelia para puntahan ka ni Abel dito sa bahay. Oh, Abel, pangako mo yan ha. Abel, alam mo, ang totoo niyan ako ang nagpatawag sa'yo. Ho? Oo, ako dahil nabanggit kasi sa akin ng tita Amelia mo na nanalo ka raw sa isang patimpalak. Ang tita talaga, oo. Hindi mo naman ako masisisi.
Dahil ipinagmamalaki ka ng tita mo. Ikaw nga ang bukang bibig niya ng gabing yun. Kaya nga po natutuwa ako dahil pinagmamalaki ko ng tita. Kahit na galit sa'yo ang itay mo? Ganun ba ang ibig mong sabihin, Abel? Alam mo, huwag mo nang masyadong dibdibin ang galit ng itay mo sa'yo. naiintindihan ko naman ng itay. Kaya lang hindi ninyo maiaalis sa akin ang hindi masaktan. Alam ko. Teka, bakit nga ba yan ang pinag-uusapan natin Iba naman ang gusto kong pag-usapan natin sana mapagbibigyan mo ako sa hilingin ko sa'yo, kung pwede. Na ano po yun? Kung papayag ka, muli nating isali ang isa sa mga obra mo na paintings. Ho? Oo, at sa pagkakataong ito, ay hindi sa bayang ito gaganapin ang patimpalak, kundi sa ibang bansa. Ano? Oo, ang totoo niyan nang sabihin sa akin ng tita mo na mayroon siyang pamangkin na pintor, naisip ko kaagad na isali ka sa patimpalak. Kaya kita pinapunta dito. Tita, baka kasi nakachamba lang akong nanalo sa patimpalak noon. Pero sa ibang bansa, nako, bigatin ang mga pintor doon. Baka magmukha lamang akong kawawa. Lalo na ang mga obra ko. Abel, baka hindi pa nababanggit sa'yo ng tita mo. Isa rin akong pintor. Hindi nga lang nabigyan ng pagkakataong makagawa ng maraming obra dahil nag-asawa ako kaagad at nagkaroon ng anak. Kaya naging plain housewife na lang ako. At sa nakita kong obra mo, naisip ko na mayroon kang potensyal. At hindi nga ako nagkamali nang sabihin sa akin ng tita mo na ang isa sa mga obra mo ay nanalo sa patimpalak. Kaya gusto kong isali ka sa patimpalak na gaganapin sa ibang bansa. Naririto ka na pala. O ano sabi sa'yo ng mami ni Cecil? Isasali ka nga ba sa obra mo sa patimpalak? Pero talaga tita, akala ko kung nirereto ninyo ako kay Cecil, sasabihin ko sanang nakajackpot ako. O bakit? Hindi pa ba obvious si Cecil, ha? Hindi naman si Cecil ang nag-uusap ko kundi ang kanyang mami. Gusto ko tuloy isipin na nirereto ninyo ako sa mami niya. Pero nang bandang huli, nagbago ang inaakala ko. Aha, anong ibig mong sabihin? Gusto raw isali ng mami ni Cecil ang mga obra ko. Talaga? Oo. At sa pagkakataong ito, ay sa ibang bansa gaganapin ang patimpalak. Ibig kong sabihin, pupunta ako ng ibang bansa na libre lahat ang gagastusin ko dahil ang mami ni Cecil ang tatay yung sponsor ko. Ay, naku, pamangkin ko. Kahit hindi ka manalo doon sa isasali mo sa patimpalak, ay naku, makakarating ka lang sa ibang bansa, ay padalo ka na. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Mga ibang bansa si Abel? Oo, kuya. Huwag kang mag-alala. At hindi hingi kahit isang kusing ang pamangkin ko sa'yo. O, di mabuti. Kailan mo siya alis? Sa isang buwan pa raw, dahil ilalakad pa ang mga papeles niya tulad ng passport. Hindi mabuti. Ganyan lamang magsasabihin mo, kuya. Hindi mo man lang ba siya pipigilan? Di tatanungin kung saan pupunta ang anak mo. Hindi mo aalamin kung bakit siya pupunta ng ibang bansa. Bakit ko pa alam hindi naman ako interesado sa taong yan. Pupunta siya kung gusto nga. Kung saan siya gusto pupunta, wala akong pakialam. Kuya! Oo, mas mabuti nga umalis na siya sa bahay na ito. Dahil hindi naman ako nakikinabang sa kanya. At gabing-gabi na pinapunta pa ako dito. May problema ba? Ikon kasi tita, Ano? tinamaan po ako kay Cecil. Talaga? Seryoso ka, pamangkin? Oo tita, siya ang gusto kong babae na makakasama ko sa buong buhay ko. Pero pamangkin, para kasing hindi ka panipaniwala. Dahil kailan lamang ko'y nagkita ni Cecil, hindi mo pa siya lubusang nakikilala. At maging siya man, ay hindi mo alam kung gusto ka niya o hindi.
Kaya ako nga siya gustong dalawin sa bahay nila para magkakilala kami ng lubusan. Alam mo, Abel, ay ako ang unang-unang matutuwa kung liligawan mo siya. Lalo na kung kayong dalawa ang magkakatuluyan. Ang totoo niyan butong-buto ako sa kanya para sa iyo. Dahil maganda na, ay mabait pa siya. Kaya sige, ligawan mo si Cecil. Bagay na bagay kayong dalawa. At sana ay kayong dalawa ang magkatuluyan. Magandang gabi ho, Itay. Umuwi ka pa. Nanood lamang po ako ng basketball, Itay. O ngayon, kung nanood ka ng basketball, pakialam ko sa'yo. Dumiretso ka na sa kusina at huhugasan mo mga pinggan doon. Para kahit man lang nagawain dito sa bahay, may pakinamang ako sa'yo. Sige po, Itay. Oh, ano bang inaantay mo dyan? Bakit nakatunganga ka pa rin dyan? Pumasok ka na doon sa kusina at hugasan mo yung pinagkainan ko para naman kahit paano yung pakinamang ako sa'yo. Itay, may sasabihin lang po sana ako sa inyo. Oy, kung ano man yung sasabihin mo sa akin, walang kaugnayan sa pera. At may tutulong mo sa gastusin dito sa bahay. Huwag mo nang sabihin dahil wala akong pakialam sa'yo. Ang sakit niyo namang magsalita, Itay. Ganyan ba talaga ang galit niyo sa akin? Para sabihin wala kayong pakialam sa akin? Ano bang kasalanan ko sa inyo, Itay? Talagang dinadramahan pa ko ng Google ito. Umalis ka na nga sa harapan ko dahil naiinis lamang ako sa tuwing nakikita ko ang pagmukha mo. Umalis ka na! Kanina pa ako kumakatok pero hindi binubuksan ni Tita Amelia ang pinto. Bakit kaya? Dati-rati, isang beses lamang akong kakatok binubuksan niya agad. Dahil sa mga ganitong oras wala na siyang ginagawa. Nanonood lamang siya ng TV. Pero ngayon, nakailang katok na ako. Hindi pa rin niya binubuksan. Wala kaya sila dito? Kumakalaman talaga ang tiyan ko. Nagugutom na talaga ako. Teka, kakatok nga ulit ako. At kung wala pang magbubukas, uuwi na lang ako sa bahay at matutulog ng walang laman ng tiyan. Ay, dako, pamangkin! Halika nga, tulungan mo ako dito sa dala ko. Oh, tita, andyan pala kayo. Kaya pala katok ako ng katok walang nagbubukas. Wala pala kayo. Talagang walang magbubukas dyan, pamangkin. At kung may magbukas man, multo siguro. Oh, tita, saan ho ba kayo galing? Bakit kayo ginabi? Nakipagkita lamang ako kay Delia. Delia? Oo, si Delia, yung kabats ko sa high school na mami ni Cecil. Ganun po ba? Kaya pala, katok na ako ng katok, walang nagbubukas. Kasi tita, pumunta po ako dito. Dahil nagugutom ako. O ganun ba? O sige, halika doon sa loob. Kasi po, nakita ko na lamang na ang mga natira niyang kanin at ulam naroon na sa plato ng kainan ng aso. Ano? Ginawa ng itay mo yon? Oo, tita. Ay, gaya ng sinabi ko. Huwag mo nang dibdibin kung ganun man ang mga sinasabi niya sa'yo. Dahil mas pinangibabaw niya ang sakit na nararamdaman niya nang mamatay ang iyong ina dahil sa pagkaganak sa iyo. Pero bakit, tita? Kasalanan ko ba kung namatay ang inay sa panganganak sa akin? Bakit do? Gusto ko bang ipanganak ako? Ano bang dahilan kung bakit ako nabuo sa sinapupunan ng aking ina? Bakit sa akin sinisisi ng tayong sakit na nararamdaman niya? Bakit mo, tita? Abel, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero wala tayong magagawa. Naririyan na yan. Hindi naman pwedeng magalit ka sa itay mo dahil itay mo yun. Ang tanging magagawa mo sa ngayon ay intindihin siya at manalangin na balang araw ay matututunan niyang tanggapin ang nangyari sa iyong inay. Siya nga pala, may pinapasabi si Delia sa iyo. Ha? Ano po yun, tita? Bukas ay pumunta ka sa bahay nila. Mapag-usapan na ninyo ang mga dapat mong gawin at para masimulan mo ang paglalakad ng papeles mo papuntang Canada. Ang ganda pala dito sa likuran ng bahay niyo. Ang sarap ng simoy ng hangin at
Parang iluntian ang nakikita ko. Lalong gaganda yan sa panahon ng anihan. Tsaka ang tahimik. Tanging huni ng ibon ang naririnig natin, no? Dahil malayo sa kalsada. Kahit walang ugong ng mga sasakyan. Masarap pakinggan ang ganitong tanawin. Lalo na sa... Ano? Ha? Wala. Ang sabi ko, lalo kang gumaganda araw-araw. Che, nambola ka na naman. Oo naman, hindi kita binubola. Totoo ang sinasabi ko. Anong totoo? Paano mo nasabing gumaganda ako araw-araw? Hindi ka naman pumupunta dito. Jules ko yun. Paraan ko yun. Para sabihin... Para sabihin ano? Oh, bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba sa mukha ko? Walang dumi ang mukha mo. At lalong walang pangit sa mukha mo. Dahil napakaganda mo, Cecil. Abel, Oh, Amelia. Ikaw pala. Oo. Kanina pa ako kumakatok eh. Nalamigan na itong ulam na ibibigay ko dito. Hindi mo binubuksan. Akala ko kasi yung pamangkin mo. Halika, pumasok ka. Ay, ang akala mo, si Abel pala ako. Hindi mo binuksan ang pintuan. May walang pampakatok-katok ng pintuan kasi. Eh, paano naman kasi? Hindi mo masisisi yung bata. Dapat turing niya dito sa bahay niyo. Ibang bahay. Kaya hayan, kumakatok na rin tuloy. Ang kala mo bang tao. Ikaw naman kasi, kuya. Bakit pa siya kakatok may susi naman siyang dala? Ano ba yung dala mo? Nagluto ako ng sinampalukang bado. Huwag mong sunuhin Dinabihan ko na para walang dahilan na hindi makakakain yung pamangkin ko. Oh, nasaan ba siya? Ewan ko. At pwede ba, Amelia? Huwag mong hanapin sa akin ang taong yun dahil wala akong pakialam sa kanya. Dawili yata dito ang pamangkin ko. At napapadalas ang puta niya dito. Galing na naman daw siya dito kagabi. Mukhang nagkakaigihan na yata ang dalawa. Papanong magkaigihan yung dalawa? Hindi pa naman nanliligaw yung pamangkin mo sa anak ko. Ha? Hindi pa ba? Ay, oo. Sa bagay, mabuti na rin yun siguro. Ang magsimula sila bilang magkaibigan muna. Sa bagay, tama ka dyan, Delia. Teka, ngayon ko lang napansin. Maganda pala dito sa inyo. Maaliwalas ang kapaligiran at tahimik. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya yata nawiwili dito ang pamangkin mo dahil sa kagandahan ng kapaligiran at sa angkin nitong katahimikan. Alam mo, sa tulad namin na nakatira sa malapit sa kalsada at magkalapit na bahay, mas nagugustuhan namin talaga ang kagandahan dito sa bahay niyo. Malayo sa kalsada at may mga bahay nga dito, pero hindi naman magkakalapit. Talagang mararamdaman mo ang katahimikan. Hindi tulad sa bahay na isang di pa lang ang pagitan ng mga bahay. Gilid pa ng kalsada, kaya maingay. Maupo ka, Abel. Salamat. Sarap palang magtambay dito, no? Presko ang hangin at ang sarap sa pakiramdam. Ha? Gusto mong magtambay dito? Oo, masarap magtambay dito dahil naririto ka Ano? Pwede bang umakyat ng ligaw sa'yo? Abel? Oo, at para patunayan na ang mabuti kong hangarin sa'yo, kakausapin ko ang mami mo para ipaalam sa kanya ang panliligaw ko sa'yo. Dahil sa maliwalag at sa hindi, talagang nabighani ako sa'yo sa una pa lamang nating pagkikita. Abel? May gusto ka raw sabihin sa akin, iho. Ano ba yon? Gusto ko lang sanang ipaalam sa inyo na ang hangarin kong ligawan ng anak niyo. Abel, natutuwa ako sa ginagawa mo. Lalo mo lamang akong pinahanga. At para sabihin ko sa'yo, bukas lagi ang pintuan ng tahanan ito para sa'yo. Pero gusto kong mangako ka. Nang ano po? Na huwag mong paiyakin ang anak ko. Sakali mang may damdamin din ito sa'yo. Mahal ko po ang anak ninyo, Tita Delia. At handa ko siyang pakasalan anumang oras na gustuin niya.
Umaasa ako na hindi iiyak ang anak ko sa piling mo. Lalo na, at malaki ang posibilidad na maging sikat ka. Ano ang ibig ninyong sabihin? Naipadala ko na ang larawan ng obra mo at aprobado ito. At ikaw lamang ang hihintayin para makipagkita sa mga kinatawan doon. At mangyayari ito pagkatapos na mailakad ang iyong mga papeles. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ito sa inyong tita. Umasa kayo, kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagtingin ko sa inyong anak. Manapay, mas lalo ko siyang mamahalin. Oh, kumusta ang paniligaw mo kay Cecil? Napasagot mo na ba? Ang tita nagmamadali. Huwag po kayong mag-alala. At doon din ang patutungan ng paniligaw ko. At siya nga pala tita, may hingin lang po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Kung pwede, wag na huli niyong sabihin kay Itay ang paniligaw ko kay Cecil. At bakit hindi ko sasabihin? Dapat niyang malaman, Abel. Karapatan ng itay mo na malaman ano man ang ginagawa mo o mangyayari sa iyo. Pero siya na ang nagsabi na wala na siyang pakialam sa akin. Abel, nasasabi lamang yun ng itay mo. Dahil nga, galit sa iyo. Pero ito ang tandaan mo. Hindi totoong galit sa iyo ang iyong ama. Galit lamang ito sa nangyari sa iyong inay. At sa iyo lamang niya ito na ibubunton. Kaya iwasan mong magtampo sa iyong ama. Oh, sige po tita, gagawin kong sinasabi ninyo. At sana, matiis ko pa ang ginagawa ng Itay ko sa akin. Oh, mabuti at naabutan kita dito, kuya. Akala ko umalis ka na naman eh. Uy, ano naman ba yun? Napupusuan ang anak ng kabats ko sa high school. Cecil ang pangalan niya. Buto ako sa batang yun. Una, anak siya ng kaibigan ko. Kilalang kilala ko ang kanyang ina. Pangalawa, ay bukod sa maganda, mabait pa. At tandyan ko may gusto rin sa kanya si Cecil. Ay, nako. Sinasabi mo lang yan. Pero parang nililin lang kalaban ng sarili mo, kaisipan. At sa tunay mong nakikita sa pamangkin mo. Aha, anong ibig mong sabihin? May sino mo sa kalam magkakagusto sa pamangkin mo yan? Bukod sa tamad na walang pera. Naku, ikaw talaga. Oh, teka. Nariyan na pala ang anak mo eh. Abel! Itay, tita, magandang hapon po. Ano pala yung bato ka na pamangkin mo eh. Mabuti naman at dumating ka na. Ikaw magaling na lalaki. Totoo ba yung sinasabi ng tita mo na nanliligaw ka na? Opo Itay, totoo po. Nanliligaw ka na? Ang lakas naman ng loob mong manligaw samantalang wala ka pang pinagmamalaki sa buhay mo. Itay? Kuya naman, huwag mo nang pagsalitaan ng kanya ng anak mo. May damdamin yan, nasasaktan yan, at higit sa lahat, anak mo yan. Mas mabuti pa hanggat maaga pa ay malaman na niya ang totoo para matanggap niya kanyang sarili. Kung aayawan siya ng babae, tignan mo nga. Istambay lang pag-alang-alang dyan sa tabi-tabi. Walang direksyon ng buhay kapag ganyan. Tamad at higit sa lahat, walang pera. Sinong matinong babaeng papato sa kanya, Itay? Naku kuya, sumusobra ka na! Ito naman ang sinasabi ko Walang mapapala ang babae sa kanya. Wala! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Mami, bakit kaya wala pa si Abel? Sabi niya, pupunta siya dito ngayong hapon. Iha, anong ipinag-aalala mo? Abala yung tao sa paglalakad ng mga papeles niya. Mami, sigurado ho ba na dadalhin niyo si Abel sa Canada? Ano ba namang klaseng tanong yan, Iha? Nag-aalala kasi ako, Mami. Nag-aalalang ano? Baka kasi pag nandun na si Abel sa Canada, makalimutan na ako. Anak, ano ka ba? Anong ipag-aalala mo? Ako naman ang kasama niya.
Wala kaming ibang pupuntahan doon, kundi doon sa lugar ng Patimpalak. Matanong ko nga, Mami, tutuloy ba kayo doon sa bahay ni Tita Aduring? Oo naman. Sandali lang naman kami doon eh. Umulang lang siguro ng 2 linggo. Mami, papaano kung makursunadahan ni Abel ang mga pinsan ko doon? Ang ganda-ganda ng mga pinsan ko eh. Sa bagay na yan eh. Ang masasabi ko ay doon mo talaga masusubukan ang katapatan sa'yo ni Abel. Kung talagang tapat siya sa'yo, kahit ilang dosena pang magagandang babae ang nasa harapan niya, ay hindi kanya ipagpapalit. Kaya ikaw, Abel, huwag ka lang umasa dyan sa babaeng sinasabi mo. Walang magsiseryoso sa iyong babae. Lulukuhin ka lang. Ang sakit niya namang magsalita, Itay. Oy, di ba? Talagang masakit ang katotohanan. Kaya itanim mo dyan sa utak mo. Tigilan mo na yung pangarap mo. Bakit kasi hindi mo tanggapin sa sarili mo? Ang kalagayan mo sa buhay ngayon. Kahit nga siguro kasambahi, hindi magkakagusto sa'yo eh. Hoy, ano sabihin ko sa'yo? Praktikal na ang buhay ngayon. Kahit gaano ka kagwapo, sa paligid ng ibang tao, wala. Lalo lang kapag wala kang trabaho, hindi ka nila siseryosuhin. Tandaan mo yan! Oh, kuya, sumusobra ka na! Hanggang kailan ninyo ako hahamakin, Itay? Dahil lamang ba sa kasalukuyang kalagayan ko sa buhay, kanya na lamang kung lahiitin niyo ako. Dahil basta wala akong pera, at wala na ba akong karapatang masaktan? Sa akala ko ba ninyo, Itay, hindi ako nasasaktan sa mga panalait ninyo sa akin? Oo! Dahil nagsisisi ako kung bakit binuhay pa kita. Abel! Abel! Halika muna! Huwag mo na siyang tawagin. Mabuti lang, umalis na yan dito sa bahay para wala na akong problema. Ano bang klase kang ama, kuya? Sarili mong anak ay sinasaktan mo. Gayon mo lang naman siya kasalanan sa iyo. Siya ang dahilan kung bakit nawala sa buhay ko ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Tama na! Kung alam mo lang na maipapanganak si Abel sa mundong ito, ay ano? Ang lakas ng loob mo na isumbat sa anak mo ang pagdating niya sa mundong ito. Sino ba ang dahilan kung bakit siya naging tao, Sino? Hindi ba't ikaw rin? Amelia! Oo. Kung mayroong kang dapat sisihin sa magiging tao ng anak mo, walang iba kundi ang sarili mo! Mabuti naman at dito ka sa bahay pumunta. Akala ko, lalayo ka pa dito eh. Yun talaga ang nasa isip ko, tita. Ang magpakalayo tayo dito. Pero naisip ko lahat ng mga sinabi ninyo sa akin. Abel, dumito ka sa bahay hanggat gusto mo. Ako nang bahala sa'yo, sa itay mo. Hindi na ho yata talaga mababago ang pagtrato ng Itay sa akin. Pagpasensyahan mo ng iyong ama. Pasasaan ba't mapag-isip-isip din niya ang mga sinasabi niyang mali sa iyo? Napakabigat palang dalhin sa dibdib. Napakahabang panahon ay ako ang nagbibigay ng sama ng loob at sakit sa sarili kong ama. Sa puntong pinagsisisihan nito ang paglitaw ko sa mundong ito. Abel, hindi nalalaman ng iyong ama ang kanyang sinasabi sa labis na galit nito. Sa nangyari, kaya't nakikiusap ako. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong ama. Pagdarating ang araw na maiisip din niya ang mga kamalian na ginagawa niya sa iyo. Ewan ko ho ba, tita? Sa ngayon ay nalilito ako. Akala ko nung una, manhid na ako sa mga masasakit na salitang ibinabato sa akin. Pero hindi ko pala kakayanin ng lahat rin sinabi ng Itay. Hindi ko pala kaya, tita. Anong ibig mo sabihin, Abel? Hindi ko alam, tita. Nalilito na rin po ako eh. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Hindi ko na alam, tita. Saan? Muli, Oh, Insan, kailan ka ba dumating? kagabi lang.
Butit may sarili akong susi. Kaya kahit tulog na kayo nakapasok na rin ako. Hindi ka ba nagtatakat? Naririto ka sa bahay. Bakit naman ako magtataka Dati ka namang natutulog dito sa bahay doon. Alam naman ng inay mo na naririto ka na. Oo. Naramdaman niya kasi pagdating ko kagabi. Dahil lumabas siya, nandun ako sa kusina. Nadatan niyang nagluluto ako. Oh, Nalim naman ang buntong hinang mo yan. Pinagalitan ka naman ba ni Agal? Kaya ka nandito? talaga bang hanggang dito na lang ako sa mundong ito? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan Talaga bang wala nang mangyayari sa buhay ko? Wala nga bang magkakagustong babae sa akin? Ay, nakansan Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Yan kasi ang madalas kong naririnig kay Itay. Nang wala raw patutunguhan ang buhay ko. Hindi totoo yan. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi ng itay mo sa'yo. Huwag ka maniwala doon. Kumilos ka kung anong gusto mong gawin sa buhay, gawin mo. Paano hindi ko paniniwalaan? Ama ko siya, hindi ba? At kung mahigit na nakakakilala sa akin, ay siya. Dahil itay ko siya. At kung siya na itay ko ay walang magandang nakikita sa akin. Ang ibang tao pa kaya? Sabi ko na ba sa'yo, huwag mong intindihin yan. Dahil ang totoo niya minsan, naiingit ako sa'yo Ano? Ikaw? May iinggit ka sa akin? Samantalang ako tong naiinggit sa'yo. Dahil mayroon kang matatag na trabaho. Marami kang pera. At higit sa lahat, mayroon kang ina nagmamahal sa'yo. Sa inyong magkakapatid. Ikaw. Hindi ba't kaingit-ingitin niyang hindi magtatagal makakapunta ka na ng Canada? Meron ka pang napakagandang babae, si Cecil. Ha? Huwag mo lang itanggi pare, dahil si Inay mismo sabi sa akin, kwento niya yung tungkol sa inyong dalawa ni Cecil. Sa malapit ng pagpunta mo sa ibang bansa. Relax ka lang. Huwag mo masyadong dibdibin yung mga pinagsasasabi sa'yo yung itay mo. Nasanin mo lamang yan minsan. Para pala kasi ng loob ko. Dahil, alam mo, sa totoo lang, wala naman talagang silbi ang buhay ko Walang patutunguhan ang buhay ko. Dahil walang nagmamahal sa akin. Huwag mong sabihin yan. Andito naman kami ng inay. Ha? Kamag-anak mo nagmamahal sa'yo. Kung sarili kong magulang ay hindi ako kayang mahalin. Ibang tao pa kaya? Kami ba ng ina, ibang tao sa'yo? Ha? Ibang tao ba kami sa'yo? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko ay wala akong silbi sa mundong ito. Dadalawa na nga lang kami, pero hindi ko pa rin siya magawang pasayahin. Bagkus ako pa ang pabigat sa kanya. Ako pa ang dahilan ng maagang kamatayan ng inay. Kaya bakit pa ako mabubuhay? Kaya nagsisisi si itay kung bakit pa niya ako binuhay. Paano naman kasi? Wala akong silbi. Kaya wala nang dahilan para mabuhay ako insan. Wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Oh, anong meron? Anong okasyon? Birthday mo ba? Hindi. Bakit? Kung birthday ko lang ba, pwede kitang yayain dito sa isang restaurant? Ano bang dahilan? Kung bakit mo ako niyaya dito? Ano ba namang tanong yan? Hindi ka ba natutuwa at nagkita tayo at nagkakausap tayo ngayon? Abel? Kumusta ka na? Hindi ka pa kasi pumupunta sa bahay, kaya ako ang nagyaya sa'yo dito para magkita at magkamustahan tayo. Bakit ba hindi ka na pumupunta sa bahay? Cecil, meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Dapat ko bang sabihin sa kanya ang katayuan ko sa buhay? Na hindi ko siya kayang buhayin. Kawawa naman siya. Idadamay ko pa siya sa kawalang direksyon ng buhay ko. Abel, may problema ka ba? Abel! Ha? May sinasabi ka ba? Oo.
Teka, may gumugulo ba sa'yo? May problema ba? Ha? Wala. Hindi lang magandang pakiramdam ko. Ang totoo niyan wala akong ganang lumabas ng bahay. Tinext mo lamang ako at niyaya mo ako rito. Ayaw ko namang hiyain ka, kaya ako pumunta dito. Pero sa totoo lang, talagang medyo masamang pakiramdam ko. Ganun ba? Kung pwede sana, huwag muna tayong magkita. Ha? Bakit naman? Mahal kita, Cecil. Pero kawawa ka rin kung ako lang mapapangasawa mo. Kaya mas makakabuting huwag na nating patagalin pa ang pagkikita natin. Abel, Sige na, busin lamang natin itong kinakain natin at ihahatid na kita sa inyo. Oh, ang aga mo namang umuwi. Akala ko ba magkikita kayo ni Abel? nagkita nga kami ni Abel, Mami. Pero ano? Eka, umiyak ka ba? Mami, ayaw nang makipagkita sa akin si Abel. Ano? Tama ang hinala ko na mayroon siyang ibang babae. Kaya hindi na ako pinupuntahan dito sa bahay. At ito nga, ayaw na niya makipagkita sa akin. Kung ano-ano lang ang sinabi sa akin na hindi naman talaga yun ang dahilan. Niloko lamang ako ni Abel, Mami. Manloloko pa ng Abel na yun. Ayoko na siyang makita. Ayoko na siyang makita. Galit sa akin ang taong pinagkakautangan ko ng buhay ko. At sinisisi pa ako kung bakit ako pinanganak sa mundong ito. At wala na kami ni Cecil. Kaya wala nang silbi ang buhay ko. Ano pa nga ba ang gagawin ko sa buhay ko kung wala rin lang patutunguhan ito? Kaya mas mabuti na siguro natapusin ko na ang buhay ko. Tamang-tama. Hindi ko pa pala na ibabalik sa lagayan ng insecticide ito. Ito na lamang iinumin ko para matapos ang paghihiram itay. Siguro nga magkakahinga sila ng maluhang kung mawawalan ako sa mundong ito. Ito, iinumin ko na. Teka, Isa, nagluto na ba? Anong ginagawa mo? Isan! Inay! Inay! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Inay, kumusta na yung pinsan ko? Ay, salamat sa Diyos. Naagapan ka agad, kundi ikamamatay dito ang pag-inom dito ng lason. Tita Amelia, Oh, Cecil, salamat at naririto ka. ano po bang nangyari kay Abel? Bakit niyo siya isinugod dito sa ospital? Nagtangka siyang magpakamatay. Ano ho? Tama ang narinig mo, Cecil. At malaki ang hinala ko. Nadinibdim naglabis ni Abel ang mga masasakit na sinabi ng kanyang ama. Kaya nawala na ito sa tamang pag-iisip. Naisip siguro niya na totoong wala ng kwenta ang buhay niya. Kaya ito naisipang magpakamatay. Kawawa naman siya, tita. Oo. At ikaw, anak, umuwi ka muna. At kumuha ka ng damit ng pinsan mo. Talagang bukas pa raw tayo dito. Dahil uobserbahan pa nila ang kalagayan ng pinsan mo. Ay, naku, mahirap din pala kapag wala dito sa Mel. Walang magluluto na makakain ko. Narinig sa bahay ng kapatid ko yung tabuhong Mabel na yun eh. Wala na yata planong umuwi rito. Ay, naku, ito naman ang kapatid ko eh. Kinukonsinti. Ayaw man lang pauwi ng dabuhong yan.
Sinabi ko lang naman na umalis ng bahay. Umalis din ang ako. Teka nga muna at magsasaing ako at saka kakausapin ko si Amelia at pauwi na dito ang Abel na yon. Alam niyo, tita, sa totoo lang, wala naman ng problema sa aming dalawa eh. Sa katunayan, pinaplano ko na ho siyang sagutin. Pero naunahan niya ako at sinabing wag na raw kaming magkita. Oh, siguro. Ayaw kanyang madamay sa kanyang problema. Kaya ganun na lang ang sinabi niya sa'yo. Dahil alam mo naman yung tatay niya. Lagi siyang sinisisi. Oo, anong ibig niyong sabihin na lagi siyang sinisisi? Alam mo, Cecil, namatay ang ina ni Abel sa panganganak sa kanya. At hindi matanggap ng kuya ko ang nangyari. Kaya, lagi niyang sinisisi si Abel at lagi siyang galit sa kanyang anak. Oh, Oo, mula sa pagkapanganak kay Abel. Walang sandali na hindi niya sinisisi o pinagagalitan ang anak. Lahat na lang ng kanyang galit ay ibinuntun kay Abel. Kaya kawawa si Abel. Kaya yan, naisipan na niyang kitlin ang kanyang sariling buhay. Siguro, ayaw na niyang masaktan, kaya ganyan. alam niyo, tita, ang buong akala ko, niloloko lamang niya ako eh. Nasaktan ako sa sinabi niya. Hindi ko pa nga siya sinasagot. Nakikipaghiwalay na sa akin. Kaya, ang sinabi ko, isa siyang manloloko. Yun pala, may mabigat na problema siyang dinadala. Hindi ko man lang nagawang pag-aanin ang kanyang dinadalang problema. Oh, huwag mo nagsisihin ang sarili mo, Cecil. Ang importante ay ligtas na siya at malayo na sa kapahamakan. Naikwento na sa akin ni Cecil ang nangyari. At awang-awa ako sa pamangkin mo. Oo nga eh. Sobrang niyang tinamdam ang hindi magkatarugang galit ng kanyang ama sa kanya. Ay nako, Balae. Pasensya ka na pala sa akin nung isang araw ha. Maintindihan mo naman siguro kung bakit ganun ang reaksyon ko. Ang bukasing pag-aakala ko ay nagrabyado ng pamangkin mo ang anak ko. Oh, hayan. Nagising na si Abel. Oh, Abel. Oh, kumusta ka na? Tita Amelia. Tita Delia. Iho, kumusta ka na? Bakit mo yun ginawa? Kaya dapat ay sisisihin ko. Bakit niyo pa ako dinala sa ospital na ito? Kaya ako nagbabuhay pa. Abel, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Naririto pa naman kami na nagmamahal sa iyo eh. Siya nga naman, Iho. Ano na lamang ang mangyayari sa anak ko? Kung iiwan mo siya, alam mo bang mahal na mahal ka ng anak ko? At gusto mo bang pati siya ay maisipang magpakamatay sa lubhang kapighatian kung sakaling nawala ka? Si Cecil, nasaan ho siya? Umuwi siya sandali para magluto ng pagkain mo. At teka, ang mabuti pa, kainin mo tong prutas na dinala ko. Para sa'yo, para mabilis na bumalik ang lakas mo. Ay, dako, Iho. Huwag mo na ulit gawin ang pagpapakamatay, ha? Marami kaming nagmamahal sa iyo. Tandaan mo yan. Alam naman ang itay ang nangyari, tita. Hindi ko alam dahil agad ka naming dinala ng pinsan mo dito sa ospital nang makita kanyang uminom ng lason. Tita, ipangako ninyo sa akin. Huwag na huwag ninyong papapasukin sa kwartong ito ang itay ko, ha? Ano? Papasok na ako sa bahay. Belia! Belia! Walang sumasagot. At pamangkin ko na lang yung tatawagin ko. Baka wala yung kapad ko ito. Dan! Dan! Wala rin sumasagot. Sigurado narin ito si Abel pero hindi siya tatawagin ko.
Baka sabihin niya ako pa itong sumuko para pauwiin siya. Dan! Amelia! Talagang walang sumasagot. Ito yung kwarto ni Amelia eh. Baka natutulog dito. Amelia! Nakabukas naman. Wala siya. Teka sa kwarto ni Dan. Dan! Dan! Wala ring tao rito. Dan! Ay, nako. Wala si Dan. Maging si Abel wala sa kwarto ni Dan. Nasaan kaya mga tao rito? Bakit nakabukas lahat ng mga kwarto rito pero walang tao? Amelia! Dan! Asan ba kayo? Tito Rodrigo? Ah, nasa labas ka pala. Ano ka ba naman? Umalis ka pala ng bahay, iniwan mo itong bahay ninyo na bukas lahat yung mga bintana, pintuan. Paano na naman kung may magnanakaw rito? Ah, dali-dali kami kasi umalis dito Ninay. Dahil isinugod namin si Abel sa ospital. Ano? Anong hindi namin papapasukin ang itay mo? Aba po yun. Pupunta yun dito. Huwag na ho ninyo akong paasahin sa wala, tita. Kaya bago ako aasa muli sa pagmamahal ng isang ama, ay alisin na ninyo ako sa ospital na ito. Pero Abel, Tita, parang naririnig ko ang mga sasabihin na naman ni Itay sa ginawa ko ito. Kaya bago pa niya ako masaktan muli, ilayo na ninyo ako sa kanya. Para gawin niyo na, tita. Ilayo na ninyo ako sa Itay ko para hindi na niyo ako masaktan pa. Okay lang ba sa'yo kung dito ka muna sa guest room namin? Oo naman. Malaking bagay na sa akin ang pagpapatuloy ninyo sa akin dito. At bakit naman hindi? Hindi naman magtatagal eh. Mag-aasawa na tayo, hindi ba? Yun ay kung hindi ka maagaw sa akin ng iba, kung nandun ka na sa Canada. Walang makakaagaw sa akin sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay ng rason para piliin kong buhay. Nagtangka kang magpakamatay eh. Kung hindi ka pa nakita ng pinsan mo, di wala ka na sa akin ngayon. Pasensya ka na. Talaga lamang na nagdilim ang isipan ko noon. Pero hindi na yun mauulit. Talagang hindi na. Dahil kung mawawala ka sa akin, ako naman ang mawawala sa mundong ito. Cecil, Mahal na mahal kita, Abel. mahal na mahal din kita, Cecil. At yan kinatatakutan mo na mawawala ko sa iyo. Hindi na yan mangyayari. Dahil kung gusto mo na hindi na ako tutuloy sa Canada, ay gagawin ko. At dito na lamang ako sa Pilipinas, maghahanap ng trabaho. Total, kahit paano, natapos ko naman ang kurso ko sa kolehiyo. Yan ay huwag mong gagawin. Ang umatras sa patimpalak. Dahil lagot naman ako kay Mami na siyang may gusto na isali ang mga obra mo sa ibang bansa. oh, kuya, narito ka raw sa bahay mula kaninang umaga. Ano bang kailangan mo? Tinatanong mo pa. At parang hindi mo alam ang dahilan kung bakit ako naririto. Saan mo ba dinala si Abel? Kuya, tama ba ang narinig ko? Tinatanong mo kung nasaan ang anak mo. Hindi ba't wala ka nang pakialam doon sa anak mo? Bakit mo siya tinatanong ngayon? Wala na akong oras na makipagdiskusyonan sa iyo. Sabihin mo kung saan mo dinala ang anak ko. Anak? Para yatang wala akong alam na anak mo. Maliban kay Carmen na nasa Maynila. Tigilan mo na nga ako sa ginagawa mong ganyan, Amelia. Nasaan si Abel? Saan mo siya dinala? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Anak mo mismong nagsabi sa akin na kasama ka ng dalawang babae na nagdala kay Abel sa ospital. Tapos sasabihin mong hindi mo alam? Bakit mo pa kasi hinahanap ang anak mo? Para ano? At hinahanap mo pa siya? Pwede ba, Para Amelia? pagsalitaan mo na naman ng masasakit. Sabihin mo sa akin kung saan ang anak ko para makita kong kanyang kalagayan. O, kung ayoko. Ano? At sino ka para ipagdamot mong aking anak? Hoy, kapatid lang kita, hindi mo siya anak. Ha? Ako ang ama, ako may karapatan sa kanya. Ang lakas ng loob mo, kuya, na sabihin,
ama ka gayon ng anak mo, samantalang ikaw ang dahilan kung bakit nagtangka niyang kitilin ang kanyang buhay. Oo, at huwag mo nang tangkaing lumapit sa kanya dahil ikaw naman ang masasaktan. Sa makalawan na panagalis mo, papuntang Canada, Abel. Opo, tita. Baka magtagal po ako doon. Bakit ka naman magtatagal doon? Hindi ba't 2 linggo ka lamang doon dahil pupunta ka lamang doon para sa patimpalat ng iyong obra? Yun ho ang una kong plano. Pero nang masyadong nag-alala sa akin si Cecil, dahil baka raw ipagpalit ko raw siya pag naroon ako sa Canada. Kaya sinabi niya sa akin na muli itong babalik sa Canada para doon na kami manirahan at bubuo ng sarili naming pamilya. At gusto ko na rin ho para tuloy na akong makakalayo kay Itay. Yan naman ho ang gusto niyo hindi ba? Ang hindi ako makita. Kaya sige, ibibigay ko sa kanila kung ano ang pangarap nila na mapalayo ako sa kanya. Pero Abel, nakausap ko ang itay mo kahapon at hinahanap ka. Nagalit nga siya sa akin at sinabi kong hindi ko alam kung nasaan ka. Ganun naman siya talaga Walang karason-rason nagagalit. Lagi niyang pinapanaig yung sarili nitong damdamin at hindi iniisip ang damdamin ng iba. Ay, ako nga na sinasabi ninyong anak niya nagagawang baliwalain ng damdamin ko. Kayo pa kaya? Nakapatid lamang niya. Saan ka na naman magaling? Pinuntahan mo na naman bang anak ko? Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya at gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang anak ko para makahingi ako ng tawad sa kanya. Kuya, sa maniwala ka't sa hindi, ako na ang nagmamakaawa sa anak mo para makipagkita sa iyo bago siya aalis. Pero nagbatigas siya. Anong sinabi mo? Bago siya umalis? Bakit? Aalis ba siya? Saan ba siya pupunta? Sa Maynila? Hindi lamang sa Maynila pupunta, kundi sa Canada. Sa katunayan, ay nasa airport na siya gayon. Ano? Sa Canada siya pupunta? Hindi. Hindi totoo yung sinasabi mo, Amelia. Sabihin mo, hindi totoo yan at nagbibiro ka lang. Ang masasakit na nangyari sa ating buhay ay parte lamang ng mga pagsubok na dumarating sa atin. At wala tayong magagawa sapagkat wala tayong kontrol sa mga pangyayari. At tanging magagawa natin ay tanggapin ito ng maluwag sa ating dibdib at manalig sa Diyos. At kaya niyang baguhin o kaya kontrolin ang lahat. At pangalawa ay iwasan natin na husgahan ang ating kapwa-tao dahil hindi natin alam ang kapalaran ng isang tao. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.